Sa ating mga balitang pambansa, mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma na siya meron na natanggap na summons mula po naman sa Office of the Prosecutor. Ito ay kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa kanya ng NBI. Ito nga po'y nag-uugat. Ang naturang mga reklamo sa naging pahayag ni VP Sara noon na siya may kinausap ng papatay umano kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama daw sa kanya. Kapag po nakatanggap ng summons ang isang tao ay formal na ipinaalam ang reklamo laban sa kanya at siya ay pinatatawag ng piskalya. Hindi po naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion kung ipinatatawag na nga ang Vice Presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara on May 9 and May 16. Peke raw pong kumakalat na memorandum mula umano kay Executive Secretary Lucas Bersamin na nagre-rekomendang patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay Bersamin, walang inilabas ang opisina niya na ganitong klase ng memorandum. Tahas ang pagpapakalat daw ito ng disinformation. Layon din daw nitong paghiwa-hiwalayin ang mga kandidato ng administrasyon. Tinawag ding peke ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang nasabing memorandum. Nakasaad dito na talamak ang korupsyon sa Kongreso kaya dapat na daw palitan si Romualdez bilang House Speaker. Humarap po naman sa inquest proceeding sa DOJ ang Chinese national na inaresto malapit po sa punong tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Nakuha mula sa Chinese ang kagamitang hinihinalang ginagamit kapang espiya. Bukod sa COMELEC, umaali-aligid rin umano ang Chinese sa ilang pantanggapan ng ating pamahalaan. Hindi na po nagbigay pa ng komento ang dayuhan kung ano ang ginagawa niya nang siya'y mahuli. Maharap po ang naturang Chinese sa reklamong espionage, misuse of devices and illegal interception and system interference in relation to Cybercrime Prevention Act. Ipaubaya ho naman daw sa Defense Department ng Palasyo kung ipatatawag po si Chinese Ambassador Huang Zilian kaugnay po ng naturang usapin. Sa iba pang mga balita mga kapatid, lumabas po sa pag-aaral na aabot nga sa 18 milyong junior at senior high school graduates ang maituturing na functional illiterate o hindi marunong umintindi ng kanilang binabasa. Ito nga pong lumabas sa pagdinig ng Senate Basic Education Committee kaugnay po sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey of LEMS. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 79 milyon sa bansa ang maituturing na functional literate naman. Ang ibig sabihin, marunong magbasa, magsulat, mag-compute at nakakaintindi. Ang nakababahala pa ayon sa PSA, marami ang gumagraduate sa high school na hindi talaga functional literate. Kumbaga, ibig sabihin, marunong magbasa at magsulat pero hindi po lubos na nakauunawa sa kanila pong mga binabasa. Dito po sa ating balita, hindi 79 million, 79% lamang po ng mga estudyante. Samantala po, pinaigting po naman ng Pilipinas at ng Japan Coast Guard ang kanilang kooperasyon. Nitong Martes po ay nagpulong sina PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban at Japan Coast Guard Commandant Admiral Seguchi Yoshio. Kinilala po ng PCG ang kontribusyon ng Japan para nga palakasin ang maritime safety, maritime security at maritime law enforcement operations ng ating bansa. Nangako po naman ng PCG na patuloy silang makikipagtulungan sa JCG para ma-resolve ang anumang usapin sa rehiyon sa pamamagitan po ng mapayapang pamamaraan.